Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? I hope all is well with you. Alam niyo po napakabuti talaga ng Diyos sa ating buhay. Ano po, ewan ko po kung nararanasan po ninyo or kapareho po tayo ng nararanasan kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Ako po personally talagang labis po yung, lalo na po ngayon na syempre po pumasok po tayo sa ministry upang maglingkod sa Panginoong Diyos. Alam niyo po ngayon ko po lalong nararanasan yung kanyang presensya, no? Talagang nararamdaman ko po ngayon yung kanyang pagkilos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat po ng oras, sa bawat bagay po na nararanasan namin o ina-encounter po namin everyday. Hindi lang po sa mga mabubuting bagay, hindi lang po sa mga magagandang bagay. Nararanasan din po namin yung mga, lalo na po yung mga problema, yung mga pagsubok na inaalaw ni God na mangyari po sa atin. At doon ko po lalong nararanasan yung kanyang presensya. Sabi nga po, 'di ba sa Bible, sabi ni Pablo, sabi ng Panginoon kay Pablo, "For my grace is sufficient and my power is made perfect in your weakness." So, whenever tayo po ay nakakaranas ng kahinaan ng loob, whenever nakakaranas po tayo ng discouragement or down na down tayo to the point na hindi na natin alam ang gagawin, to the point na hindi na alam ang gagawin, wala nang ibang way. Naniniwala ako mga kapatid na God will make a way. Sabi nga po sa kanta ni Dan Moen, 'di ba? Naiyak talaga ako dun sa kantang 'yon. Yeah. God will make a way where there seem to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Alam niyo, naiiyak ako sa mga kantang 'yon kasi kung sa tao napaka-imposible na or wala nang pwedeng magawa. For example, sakit, malubhang karamdaman. Sa tao parang imposible na, pero alam niyo po sa Diyos, kung loloobin ng Lord na pagalingin ka, gagawin po niya 'yon, no? So ipagpe-pray mo lang sa Lord, ilalapit mo lang sa Kanya, mananampalataya ka lang sa Kanya. Actually hindi lang siya lang, kasi ang faith ito po yung pinaniniwalaan mo ng 100%, no? Pinaniniwalaan mo ng buong buo, walang halong pagdududa. At kung dumating man yung time na hindi niya ibigay yung kahilingan na yon, yung prayer request na yon, manatili tayong nananampalataya sa Kanya. At ibibigay po niya may mas maganda siyang ibibigay para sa atin. Huwag lang niya tayo masumpungan na para bang, alam niyo yun, yung para bang wala nang pag-asa, o kaya mapasumpungan niya tayo na hindi tayo nagtatapat, nagdududa tayo lalo sa Kanya. Naalala ko po yung time na nag-apply po yung wife ko sa Bataan General Hospital and Medical Center. Yung ina-applyan po niya that time was job order position, JO position, contractual kumbaga. Kasi alam niyo naman po sa gobyerno, 'di ba? Hindi po ganoon kadali makapasok. Sabi po nila kailangan mo ng backer, no, bago ka makapasok. So, bukod po doon, minsan nagkakaroon ng hiring process, pero sabi nila meron na daw naka-line up na kukuhanin. Parang show na lang yung nangyayari na hiring process, yung mga pinopost online, pero may mga naka-line up na dyan, yung mga kamag-anak, kaibigan, kakilala ng mga taga-loob, sabi po nila ganon. So kami po mag-asawa, nanatili kaming tapat sa Diyos, nananampalataya, nananalig. In-applyan po niya yung position na yun, nagpasa siya ng ganyan requirements, ano. Tapos nag-exam din siya, natawagan siya to qualify na mag-exam. After a while, nagkaroon ng position opening naman sa kanyang work sa Orani District Hospital dito sa 1 Bataan sa Command Center. Nagkaroon ng hiring ng permanent position. So sabi nila pwede niya ring applyan yon. In-applyan din po ni Michelle. Tapos ang tagal ng panahon na walang sagot ang Panginoon dun sa ina-applyan niya JO position sa Bataan General Hospital. Alam niyo po, napakabuti ng Lord. Kasi akala mo lang matagal, pero inaayos niya lahat kasi yun pala, mga kapatid, yung in-applyan niyang position na yun, yung mga kabatch niya doon, may na-hire na pala doon. Kumbaga meron nang nakuha doon sa batch na yun ng mga applicant. At siya
hindi siya nakuha doon sa batch na yun na JO possession. Moving forward, lumipas ang linggo, araw, buwan, walang tawag sa kanya ang Bataan General Hospital. So, di ba pag nag-a-apply ka, sinasabi, we will call you na lang kung makuha ka, and we will let you know kung may nakuha ng iba, ganun-ganon. Minsan iisipin mo parang sabi lang yun ng mga HR, sabi lang yun ng mga employer para hindi ka maging hopeless, di ba? So, yun din yung sinabi kay Michelle. Tatawagan ka na lang namin, ganyan, kung may nakuha na, or tatawagan ka namin sa development ng application mo. Ganun. Parang lahat yun char lang, kumbaga. Pero alam niyo, mabuti po ang Lord. Kasi sabi ko nga, di ba, nalaman na lang namin itong huli, na doon sa first batch na in-applyan po ni Michelle sa Bataan General Hospital and Medical Center, may nakuha na. In short, hindi po siya nakuha. Pero hindi siya tinawagan na, hindi siya natanggap, hindi siya minessage, hindi siya in-update, hindi siya sinabihan. At alam niyo po, ang pinaka nakaka-shock nito, nagkaroon ng opening position, nagkaroon ng vacant position para sa isang permanent item, plantilla. Alam niyo naman sa gobyerno, di ba? Bihira yung may plantilla o permanent position na lumitaw. Madalas po sa government puro JO, contractual, job order, ganun lang. Kung magkaroon man ng plantilla dyan o permanent position, available item, meron na naka-line up dyan. Kumbaga, ano na yan, lutong Macau na. Lutong Macau. Kumbaga, luto na yan, meron nang ipapasok dyan. Mag-post man sila ng hiring sa mga jobs fair o sa mga Facebook account nila, online account nila. Iniisip natin front na lang yon, di ba? Formality na lang, no? Na nag-hiring process sila, pero meron na, di ba? Alam niyo, nagkaroon ng opening position, ng available position, vacant position ng isang plantilla item, permanent item sa gobyerno, sa Bataan General Hospital, under to ng DOH. Tapos, hindi naman yun yung in-applyan ni Michelle. Eto nakakatuwa sa Panginoon. Doon po siya natanggap sa isang permanent position sa Bataan General Hospital and Medical Center. Grabe, no? JO yung in-applyan mo, hindi ka natanggap. Yung pala mas may greater plan ang Panginoon sa'yo. Hindi ka niya naiyak ako. Naiyak ako. Ilalagay ka pala niya doon sa may mas magandang plano sa'yo ang Lord. Yung akala mo ito lang yung kaya mo, ito lang yung pwede ka sa tingin mo. Yung minsan na-underestimate natin sarili natin. Okay na ako dito sa ganitong posisyon, okay na ako sa ganito. Pero mas may greater na plano sa iyo ang Lord, at yun yung ibibigay niya sa iyo sa takdang panahon. Basta manatili ka nananampalataya sa kanya at naghihintay. Dumating sa point na nung in-applyan niya yung permanent, na-interview siya para sa permanent position, mga kaibigan, napanghinaan po siya ng loob. Nagduda siya na ba't ko pa itutuloy yung application ko dito sa isang permanent position, gayong alam naman nating lahat na front na lang yung mangyayaring proseso. Kumbaga nagkaroon na ng prejudgment sa amin ni Michelle na ba't pa natin a-applyan yan, meron naman ng for sure, meron naman ng makukuha dyan, at hindi ikaw yun, hindi siya yun, hindi si Michelle yun. Sabi niya, Daddy, wag na natin ituloy yung application. Hindi na ako mag-e-exam ng neuropsychiatric test sa Pampanga. Alam niyo po mga kaibigan, natuloy po. Sabi ko sa kanya, napakaliit naman ng pananampalataya mo, Mami. Ang dami nagpipray para sa atin. Yung mga kaklase ko sa Bible School, sa midweek service namin, yung mga ka-church namin sa IRMville, sa Angat, yung sa IRM Ministries dito sa Dinalupian, yung mga ka-church namin, mga kaibigan ko, namin nagpipray, tapos ikaw mapanghihinaan ka. Lahat kami nananalig na nanampalataya na ibibigay ng Lord sa iyo yung blessing na to, yung hinihingi mo na to, tapos ikaw pala mismo yung nagkakaroon ng doubt sa puso mo. Ikaw pala mismo yung nagdududa sa puso mo na ibibigay sa iyo ni Lord. Sabi ko, hindi tayo titigil. Tapos sabi niya ganon ni Michelle, paano kung may makuha ng iba, or paano kung hindi ako yung nakuha? Sabi ko,
Eh ano ngayon, kung may makuha ng iba, o may nakuhang iba, o may makukuhang iba at hindi ikaw. Ang importante, sabi ko sa kanya, manatili tayong nananampalataya sa Lord. Manatili tayong nananalig at nakakapit sa Kanya. Hindi man tayo yung makuha, hindi tayo magdududa sa Kanyang kapangyarihan, hindi tayo magdududa sa ating pananampalataya sa Kanya. Kumapit lang tayo sa Kanya, sabi ko ganyan. Kung hindi ikaw ang makuha, naniniwala ako mas may magandang plano sa iyo ang Lord, sabi ko sa Kanya. Nagtuloy kami sa Pampanga, mga kaibigan. Nagtuloy kami sa Pampanga, nagpa-exam kami. Nanghinayang kami doon sa examination fee na 1,500. Pero sabi ko, huwag tayo manghinayang kasi ang Lord naman ang nagpo-provide ng lahat. Dumating po yung time na late na kami kasi kailangan namin nakapag-final interview na siya noon. Na late kami na mag-submit. Sabi ko kay mami, tawagan mo yung Bataan General Hospital. Sabihin mo, hindi tayo aabot sa 5 o'clock. Baka pwedeng iwan na lang dun sa tao nila. Kasi 24 hours naman open yung hospital, di ba? So baka may pwedeng pagbilinan, ganun. Eh, nag-message siya. Nung nag-message po siya, mga kaibigan, hindi nagre-reply. Sabi niya, Daddy, tawagan ko na lang. O sige, tawagan mo na lang. Pero bago niya tawagan, sabi ko, Mi, tatawagan mo baka mamaya. Nakakahiya naman. Pwede bang tumawag dun? O pwede, natawagan ko na, sabi niya. Dati daw natawagan na niya. O di, ayun, natawagan po niya. Tapos nung tinawagan niya, sabi po nung HR na sabi niya, Ma'am, hindi po, sabi ni Michelle, Ma'am, baka hindi po kami umabot sa 5 o'clock na submission po nitong neuropsychiatric test. Sabi niya ganun. Tapos sabi nung sumagot kanina, nung sa telepono, sabi niya, okay lang po ma'am, kahit next week na lang po, Monday nyo na lang po ipasa kasi Friday na po nun. Tapos sabi ni Michelle, ma'am, kasi kasama po ako sa final interview kanina. Marami sila, parang 6 sila na final interview. Sabi daw po kailangan daw po itong ipasa within the day o kung hanggat kaya agad-agad. Ay ganun po ba ma'am? Sabi na final interview na kayo, sabi ng HR. Teka lang po ma'am ha, sabi niya ganun. Tapos may kinausap yung HR. Tapos sabi ng HR, ay ma'am, pasensya na po, mayroon na daw po palang nakuha doon sa position na ina-applyan po ninyo, sabi ng ganun. Alam nyo, nalungkot kaming ganyan. Konting lungkot lang. Na hindi kami na meron nang nakuha. Tapos sabi nung nasa kabilang linya, ay ma'am, teka po. Ma'am, ano po palang pangalan ninyo? Tinanong yung pangalan niya. Sabi ni Michelle, sabi niya pangalan niya, Michelle po, ganyan. Kayo po si Miss Michelle Arellano. Opo. Ma'am, kayo po yung nakuha. Sabi niya, alam mo, grabe yung sigaw namin dito sa kotse. Grabe yung sigaw namin mag-asawa. Yung parang napasigaw ka ng Hallelujah Lord, praise you Lord Jesus. Ganon kami ng ganon, glory to you oh God. Ganon kami ng ganon, sigaw kami ng sigaw ng mag-asawa. Nagdadrive ako, nanginginig yung kamay ko, nangingilid yung luha ko. Tapos siya umiiyak siya sa tuwa. Naalala ko yung binitawan kong salita nung araw na yon. Sabi ko, abangan mo, tignan mo, may gagawing himala ang Panginoon. May gagawin ng Diyos, may plano ang Diyos sa atin. At ngayong araw na to, sabi ko sa kanya nung umagang yon na nagdududa siya, ngayong araw na to, makikita natin ang gagawin ng Lord. Yung pagdududa na yan, makikita mo, may plano ang Lord, may gagawin ng Lord sa araw na to. Alam mo, hindi po ako nabigo. Totoo po. May ginawa ang Lord, siya po yung nakuha. Siya po yung, mga kaibigan, 30 silang nag-exam. Isa lang ang posisyon, isa lang ang bakanting posisyon. 30 silang nag-exam. 6 lang yung nakapasa. Isa po si Michelle sa 6 nakapasa. Sa 6 na yon, sumalang po sila sa mga technical duties, sa final interview, panel interview, at isa lang po ang kukuhanin nila. At si Michelle po yun. Grabe, napakabuti ng Lord. Napakabuti po niya, mga kaibigan. Kaya kung kayo po nakakaranas ng napanghihinaan po kayo ng loob, huwag po kayong mawawala ng pananampalataya sa Kanya. Huwag kayong lalayo sa Lord, huwag kayong lalayo sa Diyos, huwag kayong
tatalikod sa Kanya, huwag kayong magre-rebelde, huwag kayong magtatampo, huwag kayong sasama yung loob sa Panginoon kung hindi nangyayari yung mga gusto po ninyo. Kasi ang Diyos may plano po sa inyong lahat ng mga nananampalataya. May plano ang Diyos sa lahat ng mga nananalig. Hindi po niya kayo pababayaan. Sabi ni Michelle, magre-resign na siya doon sa isa kasi lilipat siya dito. Pinipigilan siya doon sa isa kasi siya yung gustong irregular. Pero sabi ni Michelle, pinag-pray kasi namin kung ano po yung ibigay ni Lord. Ito tanggap na siya. Doon sa isa hindi pa siya tanggap. Ito tanggap na, nakapasado na, kinongratulations na siya. So sa makatwid, ito ang kaloob ng Lord sa kanyang buhay. Ito yung biyaya sa kanya ng Panginoon. At grabe po talaga yung kabutihan ng Lord, mga kapatid. No? Sa mga sandaling ito, kung meron kayong pinagdadaanan, sa mga sandaling ito, kung meron kayong mga doubt, meron kayong mga katanungan, meron kayong pag-aalangan, na panghihinaan po kayo ng loob, may problema kayo, may iniisip kayo, may mga bagay na hindi nyo maintindihan, buong kababaang loob po kayong manalangin sa Diyos. At sabihin nyo po sa Kanya yung inyong mga saloobin, ng inyong mga damdamin. Kilalanin nyo po siya bilang Panginoong Diyos, tagapagligtas po ninyo. Napakabuti po ng Panginoon. Huwag po kayong mag-aalala. Do not worry for tomorrow has its own worries. Manatili po kayong nakakapit sa Panginoon, manatili po kayong humahawak sa Kanya, huwag kayong bibitaw sa Kanya. Panghawakan niyo po yung Kanyang mga pangako, yung pag-ibig, di ba? Kung yung Kanyang sariling anak nga, yung Kanyang bugtong na anak na ibigay po niya para sa kaligtasan nating lahat, ano pa yung hindi niya kayang ibigay para sa atin? Mga kapatid, kung meron kayong nararanasan, nararamdaman, meron kayong pinagdadaanan, alam niya ng Panginoon, hinihintay niya lang po kayo na makipag-usap sa Kanya. Alam po yan ng Panginoon, hinihintay lang po niya yung inyong sasabihin sa Kanya. Naghihintay po siya sa inyo. At napakaganda ng pangako niya sa inyo, napakaganda ng pangarap ng Lord sa inyo. Ito na si Michelle. So that's it for now. Kung meron po kayong katanungan, meron kayong prayer request, just feel free to comment down below. Andiyan na si Michelle. Nakabili ka na, Mi? Wala pang itlog. Walang itlog? Feel free to comment down below for your prayer request and any other item. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.